So, pwede rin. Lalo na kung galing sa rep, malamig. Maganda yun. So, ano naman yung health benefits pagdating sa kinakain? Ito po isa-isay ko po Number 1, good for hydration and detoxification. Sa tingin ko, ito yung pinakamasasabi nating magandang naidudulot ng pagkain ng pipino. Bakit? Sinasabi na ang cucumber ay 96% water. So, yung isang pirasong cucumber, o yan nakikita nyo ngayon na parang caricature or drawing or animation, isang ganyan halos pag piniga mo yan, magkakaroon ka na ng mga 1 cup of water. So ito, pwede po sa daily requirements natin ng tubig sa katawan. So nami-maintain yung tamang tubig sa ating katawan. Maiwasan natin dehydration. Ang cucumber ay helpful din pagdating sa panahon ng tag-init. So medyo palapit na rin, di ba? Mga bandang March, mararamdaman na natin, March, April, May, medyo painit na yan. So bakit hindi tayo maghanda ng cucumber or pipino palagi sa rep natin? Nababalatan mo lang at pwede mo lang kainin, ayos na. Kulang din po yan na nakaka-relief po ng init ng ating katawan. So pag summer, di ba, napakainit na yung kwarto, mainit pa yung katawan, di ba? And second benefit na to ay yung tinatawag na detoxification. So, may tinuro nga ako, di ba, tubig, lagyan mo ng pipino, pwede mo rin lagyan ng lemon, di ba? Yung iba, naglalagay ng konting mint, pampasarap. Tinuro ko yan doon sa lemon water, nalalagyan mo rin ng pipino, pwede. So, detox water, ito yung isa sa sangkap. Ito yung nakakatulong mag-eliminate ng mga toxin sa ating katawan. Ini-improve ang hydration at marami pang health benefits. Nabanggit ko kanina yung mga naninigarilyo. Nabanggit ko yung mga taong naninigarilyo na gusto nang itigil ang paninigarilyo. Pero may matinding tinatawag na craving. Ano ba ang craving sa Tagalog? Dati kasi may sinabihan ako sobrang pagnanasa. Masama daw yung hindi daw lasa. Sobrang nalalaway, nakatakam. Ganon, parang addict, di ba? Craving. So pag kayo po'y mahilig magsigarilyo, pero sa inyong sarili, gusto niyo nang itigil, isang ina-advise ko po, ito pong pipino. So maghiwa-hiwa kayo ng pipino, gawin niyo siyang parang ganito, vegetable sticks. Ilagay niyo sa refrigerator. Okay. Every time na feel mo na magsindi ka ng sigarilyo, kunin mo na lang yung pipino na yun. Lagay niyo sa bibig niyo, siyempre, at gaganyan ka na lang. Hindi ho. Nangata-ngatain nyo. Nangata-ngatain nyo hanggang maubos yung katas. Tapos, kailangan malamig. Sa ganung paraan, mapapansin nyo, nababawasan yung craving nyo. Pero siyempre, kung gusto nyo tanggalin ang paninigarilyo, self-determination ang pinakamahalaga. Oops! May nagtanong sa akin dati, saan nabibili yun? Wala. Okay? Try nyo po yan. Pwede rin kung nagsawa ka sa pipino, pwede po yung kaya yung carrots. Pero pag carrots kasi medyo matigas. Ano siya matugalan talaga? Ano siya matugalan? So singkamas medyo matigas-tigas pero pipino malambot-lambot yan. Okay, so try nyo po. Isalitan nyo po yung mga nabanggit kong mga gulay at yan nyo lang, ngatain nyo lang po. Okay? Try nyo yan Then, number 2 na health benefits ng pagkain ng pipino. Narinig nyo naman na maganda to sa mga may high blood pressure? Katulad ng patola, madalas kong marinig, maganda yung patola sa blood pressure. Ang hindi nyo alam, ang pipino, pwede rin po yan magpababa o ma-regulate ang inyong blood pressure. So, ang pipino ay good source of protein ng mineral na tinatawag na potassium and magnesium. Ang potassium, magnesium ay kailangan natin to regulate our blood pressure. At the same time, tumutulong yan man-neutralize yung sobrang sodium sa inyong katawan. Pinagbabawal ang sodium, pero ang potassium nakakatulong to balance. But syempre, tulad ng lahat, pag sumobra naman ang potassium, bibilis naman ang heartbeat nyo. Iba na naman ang problema nun. So, balance lang tayo. Yung mga nutrients ng mga potassium, magnesium at yung kasama nitong mga dietary fiber ay nakakatulong magpababa ng blood pressure. Pag mababa ang blood pressure, nababawasan ang risk ng hypertension ay ng heart diseases tulad ng heart attack at pati stroke. Maibababa natin yan, di ba? Kamakailan nga, may pasyente ako, kaibigan ko na taas-taas ng BP. Wala naman daw naramdaman.
Kaso nung tumas pa ng konti, ayun na, medyo nahihilo. Saka lang makikinig, di ba? May Saan mga lang ganun kung na tao di ba? No? buwangin. Severe naman, friend. Okay, panginig pa. Then number 3, good digestion. Nakakatulong ang pipino para maganda po ang inyong digestion o panunaw. Bakit na naman ang pipino ay tumutulong bilang kunan sa ating stomach? Yung soluble fiber na meron sa pipino, nagpapabagal ng inyong digestion. Hindi yung parang hirap na hirap kang tunawin. So, tumutulong siya to slow your digestion. Kasi yung mabilis yung digestion nga, yung nagkakaroon ng mga impatso, indigestion na tinatawag. The high water content, tumutulong din niya para pag dumi nyo ay mas madali, hindi kayo nahirapan dumumi. So, makakatulong to prevent constipation at syempre, makaiwas na rin sa almoranas. So nakakatulong yan na regular na pagdumi nyo, hindi ka pahirap, hindi ka iire, may iwasan yung almoranas. O di ba? So good for digestion. This is the one